So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga kwanggol ng mga vloggers mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pagayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Summer Session sa katagalan mga kababayan, ang kailang mga paninira ay bagay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin kung sino pa yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila pa itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 87 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Robel Ferrer Official, meron siyang 40 na mga comments. Eduardo Cartera, meron siyang 32 na mga comments. Iying Gimentiza, meron siyang 32 na mga comments. And Benjamin Maypay, meron siyang 26 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating mga keyboard warriors o yung nakapasok po sa ating top 5 commenters. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po na nag-comment dyan sa ating comment sections. And also, doon po sa ating mga silent viewers dito sa ating channel, thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat po ng mga viewers na lagi pong nagla-like at lagi rin pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Castillejo, Barbara Butler, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Ruel, and Bia Bibar. I-greet natin ang advance happy birthday si Sis Army Dimata Zorlo this coming April 16 mga kababayan. Ang sabi po dito sa message, and may all your prayers to God all come true. That is greetings from Bill Santa Ana. Happy birthday. And also happy birthday kay Buot Marquez. Greetings from Margarita Alionar. At syempre kasama rin po natin, nandyan po ating mga early birds. Tsaka lagi pong naunguna po sa pag-message or pag-comment dyan sa ating comment sections. Sila si Pastora Cesar, nandiyan po si Ribaya Edith. Hi to Maria Medasiplon, Rales Carlinga, Maria Casina F. Manimbao, Gigi Domingo from Los Angeles, California. Hi to Moonflower, Tinkerbell, Mekari. Hi to Nonoy Florin Hills, Josephine Valente. At saka nandyan po si Priscilla Ramil from Hawaii, Joby Montero, Floripi Gumapak, and Esmar Cadorna. Okay, so mga kababayan ko, kumusta ang lahat? How are you today or how is your morning? Well, actually mga kababayan, I'm feeling good today. A little bit, not fully talaga. Kasi alam nyo po kapag Monday si Sir Ivan, very busy po tayo. Di ba sometimes po si Sir Ivan kapag Monday mga kababayan, minsan po walang vlog. Kasi nga kapag Sunday, dito po sa Saudi Arabia, napaka-busy po ni Sir Ivan. Pero siyempre ngayon mga kababayan, saglit po tayo ang ating vlog ngayon. Kasi nga, alam nyo po, hindi pwede talaga na hindi po mag-vlog si Sir Ivan ngayong araw mga kababayan. Kasi alam mo natin, di ba kagabi nagkaroon po ng rally po yung mga Makaduterte mga kababayan, yung hakbang ng Maisog Prayer Rally. Pero alam nyo ba mga kababayan, pinalitan na po ang kanilang prayer rally.
Kasi nga, palagi silang mapapahiya dito at talaga pong tinitira sila dito, binabanata mga kabayan, kasi kapag ang title po ng kanilang rally na Hakbang ng Maisog Pre-Rally, talagang nababars sila. Bakit? Kasi sabi nila, pre-rally na mga kabayan, pero ang rally nila, political rally at marami talagang pagmumura rally mga kabayan. So nag-decide sila na pinalitan na lang po. So kagabi, nagkaroon sila ito ng rally mga kabayan. Di ba alam ho natin na parang di ba nabalitaan natin the other day yata mga kabayan or how many days ago na nagkaroon dito ng problema po yung governor dyan po sa Davao del Norte mga kabayan. Di ba yung si Gov. Edwin Jibahib ba siya? Jubahib or Jabahib yata yon. Kasi nga nagkaroon siya dito ng problema mga kabayan kasi siya dito'y pinatawan. Nag-release kasi po ng preventive suspension yung palasyo mga kabayan. Di ba nag-release po ng statement si E.S. Bersamin na kung saan babasahin lang po natin ang statement mga kabayan kasi ito po'y sinisiraan ng mga Maka Duterte. Sabi po ng mga Maka Duterte, yung mga alipuris po ni Digong Makabayan, yung mga protsena ng mga vlogger at bayaran po ng mga vlogger, sabi nila, timing daw na magkaroon dito ng rally dyan sa Davao del Norte na kung saan timing rin daw na suspended ito pong kanilang governor Makabayan. Pero hindi nila alam na meron pong kaso ito pong si Gov. Edwin Makabayan. Di ba meron siyang kaso na kung saan I think yata yung pag-abuse yata ng kanyang authority Makabayan. Abuso nga, pag-abuso dito sa kanyang power bilang isang governor. At saka alam na alam ho natin yan, yung kaso niya Makabayan, panahon po yan ni Digong. Di ba? Alam mo natin yan. Pero dito, sinisisi nila dito yung palasyo, sinisisi nila dito si PB Makabayan. Isamantalang, yan po si Gov. Edwin, meron po siyang kaso. At saka meron sila ditong hindi po pagkakaintindihan ni Lagdamio Makabayan. Di ba alam mo natin yan? Di ba si Lagdamio, taga-Tagum ho yan? Siya nga pala, shoutout po sa aking classmate, si Jack Chris Capuras, na nandyan po sa Tagum Makabayan. Yes, my classmate and also my best friend. Even though na siya po dito ay Maka Duterte, ako po ay Maka Marcos, pero we are best friend Makabayan. Kapag friends tayo, kapag best friend kayo, siyempre walang kulay-kulay yan. Everybody is equal. Siyempre, kapag friendship na ang pinag-usapan Makabayan, dapat iset aside po natin yung politika. Kapag politika natin pag-uusapan, well, debate tayo. Joke lang, J-Cubs. Actually, si Jack Chris Makabayan, manager dyan po sa isang bangko. Okay? So anyways, ang sabi po dito po sa statement po ni A.S. Bersamin Makabayan, sabi dito, the issuance of the preventive suspension did not violate Governor Jubahib's right to due process. Firstly, this office ordered the respondent suspension to prevent any undue interference. Ang ibig sabihin Makabayan, yung pag-suspended po dito, yung preventive suspension dito kay Gov. Jubahib, para kasi hindi po dito maudyukan o hindi dito ma-influensyahan po ang investigation na ginagawa sa kanyang kaso Makabayan. So anyways, 60 days suspension na naman yan. Pero siyempre, iniba naman kasi dito po sa mga gunggong po ng mga vlogger Makabayan at saka doon po sa mga alipuris po ng mga Duterte na kung saan sinuppress daw ang kanilang right daw dito, Bill of Rights para po sa kanilang karapatan na mag-ingay Makabayan or magsalita. Sinuppress daw sila dito, kaya hindi daw sila dito pinayagan na makapag-rally Makabayan. Pero sinuppress ba sila? Di ba kagabi, tuloy-tuloy po ang kanilang rally Makabayan? Di ba? Tuwang-tuwa pa nga yung mga DDS doon kasi nga sabi nila ang dami lang Makabayan. Ang dami daw nila. Fake news yun. Meron napakal Makabayan, 400,000 na sila lahat. 400,000, mamaya i-debunk natin yan. Pero alam mo natin kung ano po yung total number na nagpunta doon Makabayan. Ayon sa taga PNP. Mamaya papakita natin yan. Pero babalik tayo dito sa sa issue po ni Gov. Edwin Jubahib. Kasi nga ito pong si Digong Makabayan, 'di ba? Naglabas siya dito ng kanyang saloobin. Kasi nga daw, bakit bigla daw itong pinaalis sa pwesto, ito lang si Gov. Edwin Makabayan. Isamantalang wala dang alam itong si Gov. Edwin, tsaka wala dang notice na na-receive itong si Gov. Edwin Makabayan, bigla lang daw sa itong sinuspended po ng palasyo. Di ba ang sabi po ni Digong? Sabi niya, itong nangyari kay Gov. Edwin Jubahib na basta na lang pinaalam sa kanya, umalis ka. Yan ang sabi.
Maniniwala ba tayo makabayan na yan pong sinabi po ng taga, ng taga palasyo or ni E.S. Besamin, umalis ka? Yan bang exact na word? Umalis ka? Kasi kapag yan po exactly ang word po na ginamit po ni E.S. Bersamin, parang lumalabas ito na walang modo po si E.S. Bersamin or ang Palasyo Makabayan. Napaka-imposible na yan po ang word ginamit po doon sa statement, which is not Makabayan. Yan po ay fake news. Pero ang sinabi po ni FPRD, ni Digong, umalis ka daw sa pesto. Sabi niya dito ni Digong, yun ang ginawa nila, yung ginawa daw ng palasyo doon po kay Gov Edwin, yan daw it violates the due process of law, makabayan. Ngayon, nagbanggit na siya ng due process of law at saka sinundan pa niya ng isang quote po, Bill of Rights, doon po sa Constitution, makabayan, which is, that is equal protection po of Constitution. Kasi sabi niya, ng quote niya doon, very important, yang no person shall be denied the equal protection of the Constitution. Tatanggalin mo ang tao na walang rason. Tinanggal daw si Gov Edwin na walang rason, makabayan. Bakit naman siya tatanggalin po ng palasyo na walang rason, makabayan? That is very impossible talaga. Doon pa po sa panahon pa po ni Digong, meron na pong kaso yang si Gov Edwin, makabayan. Pero siyempre, ayon po sa aking balita na kung saan, 'di ba, ipinatawag ko siya ni Lagdamio, makabayan. At alam rin po natin, si Lagdamio, taga-Tagum mo siya. At saka siyempre, si Lagdamio ngayon, siya po yung kinuha po as isa yata sa special presidential advisor, makabayan, if not mistaken. Di ba siya parang naging right hand siya ngayon ni PBBM. Parang katulad rin po ni Bongo at saka ni FPRD, makabayan. So yan po si Lagdamio. Ito pong si Gov Edwin Jubahib, binigyan siya ng chance, makabayan, na mag-explain dito. Pinatawag siya ng isang meeting doon po sa Davao City, makabayan. Siya nga pala, kapag babanggitin kasi natin na Davao City, malaki kasi yung Davao City, makabayan. Di ba alam mo natin yan, taga Davao? Kasi nga itong Davao City, makabayan, Davao City, Davao nga pala, 'di ba? Ito po ay hinati po by region, makabayan. Kasi nga merong Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, at saka meron pang isa, makabayan. 'Di ba hinati ho 'yan? Pero siyempre, doon po sa mga probensya, ang naghawak yan, mga gobernador, makabayan. So ito pong si Gov Edwin, pinatawag siya ni Lagdamio para alam mo natin, makabayan. Pero ito si Gov Edwin, makabayan, si Jubahib, nag-hard-headed siya. Hindi siya sumipot doon sa meeting nila ni Lagdamio. Kaya medyo nainis po itong si Lagdamio, makabayan. Kaya siya dito'y pinatawan po ng preventive suspension na 60 days. Pero yan kasi kaagad ay iniba po ng istorya ng ibang mga DBS na mga vlogger, makabayan. Diba? Mga gunggong talaga eh. Pero ngayon, diba, binusalan ba sila doon po sa kanilang rally, makabayan? Binusalan ba sila? Diba tuloy-tuloy po ang kanilang rally doon, walang nangyayari. Pero alam niyo, makabayan, may napansin ako. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga si Digong doon, makabayan, during po sa kanyang speech, wala tayong narinig po na pagmumura. Napansin ba natin yan? Diba parang huminahon eh. Parang ang tawag ng makabayan, parang natakot yata eh. Natakot yung si strong leader, natakot. Yan bang strong? Hindi na siya nagmura, makabayan. Pero meron isang instance doon na gumamit siya ng word po ng buang. 'Di ba mga Bisaya, alam mo natin yung word na buang. In English, yan po ay crazy. Pero kami po mga Bisaya, makabayan, once gumagamit kasi kami ng word na buang, yan na po ay parang expression lang ho namin. Baliwala niya, makabayan, parang buang lang na word, yung parang expression lang. Pero yan kasi ang ginamit ni Digong doon po sa pagtawag niya kay PBBM. Sabi niya, kaibigan kasi kami ng buang na to. So gumamit siya ng buang, makabayan. Yung issue na yun, doon niya in-insert sa issue po doon sa pulburon na issue, makabayan. During po sa kanyang sa mayor pa daw siya. So ito po yung area na yun, yung portion na yun, doon niya in-insert yung PDEA leaks na document na hawak po nito ni Maharlika, makabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga napakainit po yung issue niya, makabayan. Lalong-lalo na, di ba, kay Gov Edwin Jubahib, na kung saan yan talaga ay sinakyan ngayon ng mga DBS na mga vlogger. Walang iba, makabayan, di ba, sinisasay nila muna yung ibang mga issue. Dito sila nag-focus po kay Jubahib, kay Gov Jubahib. Pero alam niyo po, babalikan ho natin. Ito pong sinabi po ni Digong, which is gumanon talaga yung tinga ko, makabayan. Kasi nga, doon po sa kanyang Bill of Rights, under po sa Constitution or Equal Constitution, makabayan, na kung saan yung quote niya sinabi yung last, na
sabi niya na, ano ba yun? No person shall be denied the equal protection of the Constitution, sabi niya. So nagbanggit na siya doon ng due process of law, mga kababayan. Nagbanggit na siya ng due process of law. Samantalang sa panahon niya, mga kababayan, maraming na-deprive doon na buhay. Di ba alam mo natin yung EJK, yung extrajudicial killing, mga kababayan, dumaan ba yun ng due process, Digong? Tapos ngayon, pabanggit-banggit ka ng due process of law, meron tayong kasabihan po. Bill of Rights under of law, sa ang kasabihan natin, mga kababayan, that no person shall be deprived life, liberty, and property. Sakto ba yun? Sakto ba yun, mga kababayan? No person shall be deprived life, liberty, and property without due process of law, mga kababayan. Parang abogado ng Sir Ivan eh. Di ba? Siyempre, nagbasa ako eh. So, ulitin natin. No person shall be deprived life, liberty, and property without due process, mga kababayan. Pero si Digong, umiyak siya kaagad kasi nga natanggalan daw dito o na-deprive daw ng posisyon ito pong si Gov. Edwin Jubahi, mga kababayan. Umiyak siya kaagad na samantalang ang na-deprive dito kay Jubahi is only possession. Hindi pa siya umiyak doon sa panahon po ng kanyang EJK sa drug of war na kung saan ang na-deprive doon ay life or buhay, mga kababayan. Diba? Saan kayo doon? Sa possession or sa life? Mga kababayan ko, please comment down below. Ano ba ang napaka-importante? Diba? Life ba or posisyon? Sa posisyon dito kay Jubahi, umiiyak itong si Digong. Pero po dito, doon po sa life na na-EJK niya, during po sa kanyang drug war, hindi siya umiyak, mga kababayan. So ito po ebidensya natin at klarong-klaro na pong lahat na ang talagang importante lang dito kay Digong is only posisyon, mga kababayan. Wala siyang pakialam sa buhay po ng mga tao. Correct if I'm wrong. Diba? Siya nga pala, meron pong nag-forward sa atin ng isang vlog po na si, ayaw ko ng pangalanan, pero finoward niya sa akin yung vlog po ni Fodinet, mga kababayan. Di ba kilala natin si Fodinet? So doon kasi, na topic niya, doon po kasi si Gov. Edwin Jubahi, mga kababayan. Saka talagang dinidiin niya to, or dinidikdik niya dito si PBBM, na sabi niya, si PBBM daw, at saka si Felisa, ang nag-decide kung bakit daw itong si Jubahi natanggalan daw ng posisyon, mga kababayan. Hindi naman totally tinanggalan. That is only temporary. Preventive suspension lang po. Para po ang kanyang investigation dito, hindi po ma-impluwensyahan kasi kapag nandiyan sa kababayan, pangit naman kasi, di ba? Kaya nga siya suspended muna. Pero makabalik naman po sa posisyon po, itong si Jubahi, once okay ang kanyang kaso, mga kababayan. Okay? So, babalikan na po natin sila. Kasi nga, marami silang inilabas po dito ng mga fake news, mga kababayan. As in, ang dami. Sabi pa nila, 400,000 daw lahat ng attendees. 400,000, nakatawa talaga eh. At saka meron pang issue dito, mga kababayan. 'Di ba si FP Randy, meron siya ditong benefit, not benefits, meron siyang right dito na bantayan siya ng mga military, mga kababayan. Parang kaniyang security guard, mga military. So may lumabas kasi na balita na tinanggalan daw dito ng security, mga military, itong si Digong, mga kababayan. Tinanggalan daw. At meron ng tao dito na nabigay daw ng mandato, kaya tinanggalan po kagad ng security ng mga military itong si Digong. And also, ito pa yung tungkol po sa live broadcast nila or live viewers ng mga na during po sa pag-speech po ni Digong, mga kababayan. You would not believe kung ilan lang po ang kanyang viewers, mga kababayan. Live na viewers. Mamaya ipapakita natin yan. And also, lalo na ito pong pagsagot po ni Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Kasi nga doon po sa live po ng third floor studio na si Pam, naalaban natin si Pam, at saka yung isa po na broadcaster, mga kababayan. 'Di ba sabi ko sa inyo, naging vlogger na sila ngayon ng mga Duterte. Yung si Ina Reformina, at saka sila si Pam, at saka yung kanyang husband yata yun, if not mistaken. So, before po nangyari, yung rally, mga kababayan, in-interview muna nila itong si Attorney Vic. At doon po sa kanilang live, mga kababayan, timingan po niya Sir Ivan, na kung saan si Attorney Vic, sinagot na niya yung mga question po ng mga viewers. And luckily, ang aking question, mga kababayan, yan rin po ay ginamit at saka itinanong po doon kay Attorney Vic at saka sinagot po ni Attorney Vic, mga kababayan. Mamaya babasahin natin yan at syempre marami pang iba.
Alam po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan. I-shout out more natin ating po mga pinalangga po ng mga legends. Ang ating po mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta na rito mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At siyempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. How do mga kababayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters. And girls, thank you so much ating returning viewers sa ating mga solid supporters ni Sir Ivan, mga Sukarising channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ating po mga new subscribers, mga bagong pasok Rising channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, nandyan din po kasama natin yung araw ang mga pinklawan at saka yung mga dilawan. At lalong-lalo na, yun po mga haters po ni Sir Ivan. Welcome to our, welcome po sa ating channel at saka, of course, I love you all. Kahit po na mga below the belt na po ang inyong mga banat kay Sir Ivan, pambabasa kay Sir Ivan, binabasa ko pa rin yan. Pero kahit minsan, hindi po ko sa inyo nag-reply po ng mga pabalintong. Hindi po DBS si Sir Ivan. Isa pa kong Maka Marcos. Ang Maka Marcos, puro yan mga edukado at talagang matitino makabayan. Sakto ba edukado sa matitino? Diba? Para fair tayo. Kung sa tingin nyo na balahura si Sir Ivan, well, nagkakamali kayo. Hindi po ako nag-reply po ng mga ganun po ng mga wordings, bagkos nire-reply ko kayo ng mga matitino makabayan. Okay? So, sakto ba ating Tagalog? So, anyways, makabayan ko, before nga pala tayo mag-start, kasi nga may na-forward sa atin na isang video na kung saan nakakatawa talaga eh. As in, nakatawa makahabayan. Isa siyang music video. Ito po ay patungkol po kay Kibuloy. Sabi niya, Sir Ivan, pwede mo bang i-play po sa vlog mo para po rin po makilala natin makahabayan. So, ladies and gentlemen, pakilala natin, ladies and gentlemen, please welcome Pork and Beans Vlog. Sa buong mundo, balitang balita, si Kibuloy na kilalang pastor. Mga miyembro nagsumbong sa Senado, mayroong sexual harassment, may pang-aabuso, may OFW pa ang nagreklamo. Kinukumpiska daw ang bahay niya sweldo, may human trafficking at kung ano-ano. Yan daw ang gawain ni Pastor Apollo Kibuloy, Senador, Kongreso, iyong dinedenggoy. Kibuloy, bakit pag may hearing di ka tumutuloy? Pinagtanggol naman ng 4 na senador. Kaibigan daw nila itong si Pastor, nangalap ng pirma para maka-score. Nang hindi makontent itong si Kibuloy, marami ang nagalit, marami ang nagnitnit, lalong-lalo na kay Cynthia at kay Robin. Kibuloy, Senado at Kongreso, iyong dinedenggoy. Kibuloy, bakit pag may hearing di ka tumutuloy? Mabait siya sa aking pamilya. At natataka ako dyan sa yung case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala. Pati ang FBI, tinatingin siya. Babaeng banyaga, daming minolestya. Sabi ni Kibuloy, anak ng Diyos daw siya. Kung anak ka ng Diyos, bakit ka nagtatago? That's why I'm called the appointed son of God. Senado at Kongreso, iyong dinedenggoy. Kibuloy,
Bakit pag may hiling di ka tumutuloy? Kikikiki Buloy Senado at Kongreso iyong dinedendoy. Kikikiki Buloy Bakit pag may hiling di ka tumutuloy? Kikikiki Buloy Senado at Kongreso iyong dinedendoy. Kikikiki Buloy Bakit pag may hiling di ka tumutuloy? Kikikiki Buloy Senado at Kongreso iyong dinedendoy. Kikikiki Buloy Bakit pag may hiling di ka tumutuloy? Oh, di ba? Pagkapakan naman natin. Yan po ang Pork and Beans vlog, mga kabayan. Actually, okay na okay talaga eh. Kasi nung narinig ko kanina, mga kabayan, forward po nating viewer, talagang napasayaw si Ivan eh. Yan po, pampagood vibes po ng morning natin, mga kabayan. Okay ba? Okay ba? Doon po sa Pork and Beans vlog. Actually, magandang kanilang vlog, mga kabayan. Sila po yung komedyante, yung mga komedyante, mga kabayan. So anyways, good job po sa Pork and Beans vlog. So anyways, mga kabayan, well, syempre, before tayo mag-forward po sa ating vlog, sa ating mga topics, i-share mo natin. Diyan po kasama natin si Joey Tebes, Harjo Janet Parino, Jovita Bolarde, Alberto Montanes from Cebu City. Nandiyan po si Linda Lim, Romana Manuel, Robert Sembrano ng Tarlac, Ashen, Antonio Payos, and nandiyan po si Ernie. Okay, so makahabayan ko, isa sa ating mga main topics, ipapakita ko muna sa inyo na kung saan alam ho natin na yung SIM Card Registration Act ay meron pa pong problema, mga kababayan. 'Di ba yung mga kababayan natin po na meron ng mga SIM cards which is registered po, mga kababayan, under po sa SIM Card Registration Law, nakatanggap pa rin po ng mga text scam. At hindi talaga ito na prevent, mga kababayan, or napigilan. Kasi nga marami nag-iisip ngayon, pati po yung taga DICT, mga kababayan, kung bakit meron pa rin pong nang-scam po sa ating mga SIM cards. Bakit? Isa sa iniisip nila, baka gumamit po ngayon ng mga online messaging, mga kababayan. Ano nyo ba? Like for example, gumagamit sila ng Telegram, gumagamit sila dito ng Viber, gumagamit sila dito ng WhatsApp, at saka marami pang iba. Baka daw yan po ang ginagamit, at saka ginagamitan rin po ng text blasting, mga kababayan. So dapat pag-usapan yan, at saka merong i-ambiente dito para po ma-prevent yan in the future. Kasi nga yung parang nagiging walang kwenta dito yung batas na yung, mga kababayan, which is yung SIM Card Registration Act. Para na kasi mawala po itong mga text scam or yung mga scammer. Pero sad to say, hanggang ngayon, nandyan pa rin po, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Dumarami na naman ang mga nang-i-scam sa mga text messages. Ang isa nga sa mga biktima, siya pang inakusang scammer. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Napasugod kanina sa PNP Anti-Cybercrime Unit si Jobel Ramos para ireklamo ang mga text message na natatanggap niya galing sa mga hindi kilalang numero. Halos araw-araw daw siyang nakaka-receive ng mga ganitong message kung saan may pinapaklik na link. After ko po register po ng SIM card ko, yes po, ang dami na pong nagbablast text sa akin. Parang mas lalong dumami po yung mga scammers ngayon. Noong una, hindi raw ito pinapansin ni Jobel dahil alam naman niyang scam ang mga ganitong text. Hanggang sa nakatanggap na lang daw siya ng message na pinagbibintangan na siyang scammer at hindi nagbabayad ng utang. Ang nakakagulat, buong pangalan pa ni Jobel at kanyang cellphone number ang nakalagay sa text message. Hindi raw niya alam kung kanino ang number. Hindi po ako nagpapasan ng number ko sa iba. Pero wala naman po akong pinagkakautangan. So, paliwanag ng Anti-Cybercrime Group na biktima si Jobel ng SMS phishing kung saan ninakaw ang kanyang impormasyon gamit ng mga mapanlinlang na mensahe, email at website links. Posible raw na nakuha ang impormasyon ni Jobel mula sa isang online lending app. Once you download an online application, automatically, syempre meron kang pipindutin dun. Like they will access the contacts, the photograph, blah 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 blah. Siguro naipindot niya yung contact. Gumagamit din daw ng text blast machines ang mga scammer kaya mahirap silang mahanap.
These are computer-assisted gadgets na mayroong mga SIM hubs yan na nakakabit sa computer. So they're using a machine. They're using a machine to blast the messages. Kaya Ayon pa sa Department of Information and Communications and Technology o DICT, mas mahirap mahuli ang mga kriminal kung ang ginagamit nila ay online messaging apps. So hindi siya na-detect ng ating telco. Kung SMS lang yan, detected agad yan eh. Aminado rin ang ahensya na naging maluwag ang requirement sa pagpaparehistro ng SIM online. Kaya marami pa ring nakakalusot na text scams. Pero mula raw nang ipatupad ang SIM Registration Act, mas marami na ring nahuling sindikato na gumagamit ng SIM para makagawa ng krimen. Halos 300,000 SIM cards na ang nakumpiska ng mga otoridad, habang higit 1,000 individual naman ang naaresto na sangkot sa text scams. Pero para sa DICT, dapat pang amyendahan ang SIM Registration Act at magpataw ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag dito. Okay, so ito po ang aking advice po dito sa ating DICT mga kabayan. If ever po na marinig nila si Sir Ivan, sana dito po sa kung sino mo itong mga seller ng mga text blasting device mga kabayan, dapat patawan ho yan ng mabigat po na parusa. Agree ba kayo sa akin mga kabayan? Di ba? Kasi ang gumagamit ito or ang pwede lang dito gagamit po or merong authority na gagamit po dito ng text blasting device is only yung gobyerno. Di ba alam mo natin nakareceive tayo ng isang text blasting device mga kabayan, isang text blasting na message galing po sa NDRRMC. Di ba napansin ba natin yan? Kung during po maritong issue po or mga broadcasting sila, ifo-forecast nila ng mga importante, di ba meron kagang alert or mga messages po na receive natin, NDRRMC, or sometimes yung Pag-asa mga kabayan. Napansin ba natin yan? Ang ginagamit dyan ay text blasting device. So para sa akin ambiendahan nila yung batas po ng SIM Card Registration Act na kung saan kung sino man itong gagamit ng text blasting device with the authority po from the government mga kabayan, dapat papatawan dito ng mabigat po na parusa. I think okay ho yan. At saka dito rin po isa po sa mga isa rin po dito siguro sa solusyon na nakita ko mga kabayan, ang ating pong mga Facebook account, mga social media accounts, dapat i-restore rin po yan. I am sure, alam ko na po na hindi lahat kayo mag-agree sa akin. Pero wala kasi tayong ibang choice mga kabayan. Kasi nga, as I said it earlier, isa po sa ginagamit dito sa mga pang-i-scam, sa gamit po or aside pa po sa text blasting, yan rin pong mga online messaging mga kabayan. Yung binanggit kanina ng mga applications, isa na po yan ginagamit. So para sa akin, ako walang problema talaga sa akin kung hindi ka man kriminal, kung wala ka mang ginagawa dito ng mga kabulustugan o yung mga pangit po ng mga gawain mga kabayan, bakit naman tayo matatakot na irehistro po ang ating mga social media accounts? Ang ibig sabihin, hindi lang po ang SIM card registration, hindi lang po ang SIM card natin na nakarehistro po sa under the law mga kabayan, pati po yung mga account natin na mga social media. From there, I am very sure 100% maresolba po yung issue niya mga kabayan. Okay, so forward tayo. Dito tayo po sa mga paninira ng mga kabayan kasi may nakita ako na isa pong alipores dito ni Digong. Ito pong si Maricar Seriano mga kabayan. Ito pong si Maricar Seriano, kahit puntahan niyo po ang kanyang account mga kabayan, lahat ng post doon puro paninira po kay FL at saka kay PBBM. At yan po siya ay isang solid DDS mga kabayan. Tingnan niyo nakabalandra ba yung mukha po dyan ni Digong. Sa kanyang mga ginagawa mga kabayan, alam ko hindi lahat ng mga DDS mag-a-agree sa kanya. Kasi nga ang pangit talaga ng kanyang mga post mga kabayan. Kaya nga hindi nila masisisi dito yung mga kasama nila ng mga DDS na nagbaklasan na at saka iniwan sila mga kabayan. Yung mga bumaliktad, hindi nila masisisiyan. Pero ang sabi ng mga kabayan na iyon daw ay scripted lang at hindi daw sila mga totoo daw na mga DDS. Well, in fact, yung ipinakita ko sa inyo kahapon na isang vlogger, yung si Amigo ng Davao mga kabayan, yun po ay isang pure DDS. Pero siya po yung nagising dito kasi nga sa nakita niya dito na isang sa character po dito ni Digong, sa kanya mga ginawa po na pangit at saka inimpluwensyahan niya yung taong bayan para po magalit doon kay PBBM, para po mag-aklasan dito at gusto lang ipaparesignin po si PBBM.
hindi po yung nagustuhan po ng vlogger na yung makabayan kaya siya bumaliktad dito. At siya po ay legit na DDS. Sabi nila, scripted daw yung makabayan. It's not scripted. Nakita ko rin yan noon. Ito pong si Amigo ng Davao, siya talaga ay pure po na DDS na vlogger makabayan. Okay? So ano bang ginawa po ni Maricar Serrano, Sir Ivan? Sabi niya dito, di ba nanood po si PBBM, yung before po pumunta po doon sa Amerika for the Trilateral Summit meeting makabayan si PBBM, di ba nag-date sila ni FL doon po sa concert po ni James Taylor? Meron siyang post doon makabayan. Sabi niya, Dear James Taylor, na-insecure kasi. Sabi niya, ang swerte mo Brad, sinadya ka pa talaga ng first couple. Sabi niya, first couple. I think this is intentional makabayan na iniba niya yung spelling para hindi siya mahabol dito. Kasi kapag sabi niya dito na first couple makabayan, well, alam na alam mo natin kung sino po yung first couple. Pero alam rin po natin kung sino yung couple na nanood doon sa concert makabayan. Sabi niya, never nila yan ginawa para sa mga sundalo naming namatay para sa bayan. At saka nakalungkot dito, no? At saka nakakatawa, yan po ay sinakyan ng SMNI makabayan. Attorney Sal, nababash naman ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa social media dahil sa pagpunta niya sa concert ni James Taylor. Kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos noong ika-8 ng Abril. Sa isang post sa isang netizen, sabi ni Maricar Serrano, sabi niya, Dear James Taylor, ang swerte mo Brad, sinadya ka talaga ng first couple. Never nila ginawa yan sa mga sundalo naming namatay para sa bayan. Diba? Walang kwenta talaga na quote or post po na isang DDS ginamit nila doon sa kanilang programa makabayan. Diba? Napakagonggong talaga napakawalang kwenta Kaya nga sila hindi na masisisi dito yung taong bayan na lagi pong pinagsasabihan ang kanilang network na mainstream media sila pero fake news po ang kanilang mga sinasabi makabayan. Diba? Binaba sila lagi na yung SMNI daw isang fake news mainstream media daw. Kasi nga alam nyo po, hindi naman kasi yan totoo. Bakit? Si PBBM, hindi po totoo na hindi siya bumisita doon sa mga kasundaluhan natin makabayan. Diba? Napaka-easy lang po yan i-research dyan sa Google. Hindi po yan totoo na hindi po bumibisita si PBBM sa kasundaluhan natin. Yan po ay talagang opposite. Doon po sa sinabi po ni Maricar Serrano na sabi pa nga niya, babalikan na po natin, sabi niya, ang swerte mo Brad. Sinadya ka pa talaga ng first couple, never nila yan ginawa para sa mga sundalo naming namatay para sa bayan. Di ba? Fake news sa fake news. At ngayon, sinakyan po ng SMNI, nakatawa talaga Kaya talagang kailang dapat na talaga na tatanggalan po sila ng prangkisa makabayan. Buti nga. Mga fake news kasi dapat nga ibabalita nila yung mga totoong balita makabayan. Pero isa lang kamartisan po ng kanilang kaalyado na Alipores, pinick up nila at saka binalita nila makabayan. Gonggong talaga So anyways, further po tayo makabayan. Dito na tayo po kay Attorney Vic Rodriguez. Kasi nga, ulitin ko lang po, si Attorney Vic, meron siyang interview doon po sa third floor studio na yung ang pamamayari niyan, yung pong si Ina Reformina, si Pam at saka yung kanyang husband makabayan. Before po nagkaroon dito ng rally, in-interview muna nila yun po si Attorney Vic at saka sumunod nga doon si Glinda Chong makabayan. Glinda Chong. Si Attorney Glinda Chong makabayan. Pero yan natin si Glinda Chong, walang kwenta naman kasi ang kanyang interview puro pa rin po kay FL makabayan, tinitira niya pa rin po. So dito tayo po kay Attorney Vic Rodriguez. Ang ating pong comment doon po sa kanilang live makabayan, well, talagang swerte tayo kasi nga napili rin po yun ng husband po ni Pa makabayan. So ito po ang ating ebidensya. Sabi ni JIL Review TV, Attorney Vic, nung inilabas mo ang negative drug test result ni PBBM nung eleksyon, nagsinungaling ka ba nun? Hindi. What I presented is his result. And back then, wala namang nag-oppose doon sa resulta. And even if now it's out again in the open, I think the best person to validate, I guess, is none other than the institution where he undertook the said drug examination, not me. Okay, so at least sinabi niya na hindi siya nagsisinungaling makabayan. Totoo po yung result na yon na kanyang hawak. Pero sabi niya, ang makapagpatotoo pa daw dito, yung institution kung saan siya napadrug test makabayan. Okay, so sagutin natin yan. Nagpa-drug test po si BBM doon po sa St. Luke
BGC last 2022 mga kabayan. Di ba sabi pa nga po na ni Hitad nga bakit daw 3 minutes lang nagkaroon na kagad dito na ng result mga kabayan. Di ba sabi nila? At tayo na po yung napakita dito ng ebidensya na kung saan yun po si isang congressman mga kabayan, si Congressman Albano last 2016, doon rin po the same pa rin po na hospital sa St. Luke BGC mga kabayan. Nag-release rin po, is only 3 minutes yata yun. Di ba 3 minutes lang po, nag-release po ng result. Which is the same po kay PBBM. So, ibig sabihin niya mga kabayan, mabilis talaga makapag-release po dito ng result ang St. Luke BGC na result po dito sa mga drug test. Talagang mabilis na mga kabayan. Bakit? So, kapag isipin nila na mga kampo po ngayon ni Atty. Vic mga kabayan, alam nyo ba? Saka pala, may share lang po ako ng konti. Gusto nilang patakbuhin po si Atty. Vic Rodriguez bilang Vice President ni Bibi Sara mga kabayan. Breaking news yan. Doon ko na po narinig. Doon ko po narinig. Kasi nga, sabi doon sa kanya sa mga viewers po doon na ng third floor studio, sabi na, kung pwede daw tatakbo siya bilang senador. Pero alam po ni Vic na medyo madali lang po yung senador kasi nga napaka malapit lang mga kabayan, that is next year na. So, mahirapan dito si Vic po na mangampanya kasi nga next year na mga kabayan. May plano sila na tatakbo si Vic bilang isang Vice President po ni Bibi Sara mga kabayan. Mananalo kaya? Good luck na lang Atty. Vic. So anyways, kung i-question dito ni Atty. Vic, ang kredibilidad po ng St. Luke BGC, nagkakamali siya mga kabayan. Bakit? Kasi nga ang St. Luke BGC, talaga sila, accredited para sila sa Ed Thomas mga kabayan. Ed Thomas ba yung name yun? Yun ba lang? Yan, Ed Thomas nga pala. Sorry. Ed Thomas pala mga kabayan. Accredited pala yung St. Luke BGC sa Ed Thomas. Ano ba yung Ed Thomas or Ivan? Ang ibig sabihin po ng Ed Thomas ay Integrated Drug Test Operation and Management Information System that automates the processes from accreditation, drug test and rehab operations, quality assurance and monitoring. So hindi ka po hindi ka po doon pwede na magkaroon dito ng drug test laboratory mga kabayan for drug test kapag hindi ka accredited po ng Ed Thomas. Kasi kapag mag-release ka doon ng result po sa drug test, automatic ho yan magre-reflect doon sa system po ng Department of Health mga kabayan. I-gets ba natin? So yung mga ospital na gumagawa dito ng mga drug test mga kabayan or meron silang laboratory po for drug test, hindi sila pwede mag-perform doon ng drug test laboratory kapag hindi sila accredited po ng Ed Thomas. Diba? So, ang ibig sabihin yan, credible po yung St. Luke BGC. Hindi yan basta-basta po, Atty. Vic. Pero bakit kailangan pa na mag-explain dito or maglabas pa ng statement yung St. Luke BGC kung authentic ba talaga yung negative result po ng drug test po ni PBBM during po sa election. Pwede naman nating sabihin mga kabayan na ito pong si Atty. Vic, nung panahon na yon, siya po ay right hand po ni PBBM. So kapag right hand ka ni PBBM, alam na alam mo lahat ang nangyayari. At bakit pa niya hindi sasabihin mga kabayan? 'Di ba? Alam na alam ko ang totoo alam na alam niya ang totoo mga kabayan at yun pong laboratory test result or drug test result po ni PBBM which is negative, yun po ay legit at authentic. Pero ayaw lang pong sabihin niyan ni Vic mga kabayan. Bakit? Kasi nagkapulburo na po ang kanyang utak. Nabangag na po ang kanyang utak mga kabayan, di ba? Okay, so punta dito sa ibang balita mga kabayan kasi nga naalala ba natin, 'di ba? I think 3 days ago yata yun or 4 days 3 days ago, meron pong dong isang motorcycle na merong sticker po ng Office of the Vice President Office of the President mga kabayan. Sino ba nakita ng balita na yan? Ipapakita ko lang sa inyo para po meron tayong idea doon po sa mga kababayan natin pong hindi nila nakita mga kabayan. Okay, so for more details, let's watch this. Nakita ang isang motorsiklong may sticker pa ng Office of the President. Nang dahil sa pagdaan nito sa EDSA busway, nakipagmatigasan pa sa motoridad ang rider nito. Nagbabalik si Ryan Lasigas. Diyan ka po ba kayo? Meron po. Ay, sinula lang po. Ay, hindi po. Hindi po. Bakit hindi po? Hindi naman ako totally dumaan sa ano eh. Bakit hindi? Bakit hindi po sa surrender natin? Sige, sa surrender niya. Ay, sige. Papasok na ako sa trabaho. Hindi umubra at walang nagawa ang pagmamatigas at ang nakadikit na sticker na Office of the President ng motoristang ito ng parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR. Ang motorista kasi, huling gumagamit ng EDSA busway sa bahagi ng EDSA Santolan Station.
nakipagmatigasan pa sa mga tauhan ng SAIC ang rider at pilit na inilulusot ang kanyang violation. Paliwanag niya, may iniwasan lang siya na sasakyan kaya napunta sa busway. Bagay na hindi kinagat ng SAIC dahil malayo pa lang ay tanaw na ang rider na gumagamit ng busway. Ang kanyang pakiusap, bigyan siya ng exemption dahil sa traffic. Tumiwas lang naman talaga ako, nakita niyo eh. Tumiwas talaga ako doon sa sasakyan. Pagbaba ko lang dyan sa... yung pagbaba ko, malayo pa ako eh. Malayo pa ako, kaya tignan nyo sa review. Tignan nyo sa review, sir, may camera kayo. Iniwasan ko lang yung sasakyan. Sino ba naman tao na gustong nagmamadali ako, may traffic? Maging ang team ng PTB4 na nagka-cover ay tila nasama sa init ng ulo ng motorista. Pero wag mo ito to. Naano lang na, sir, wag mo ito to. Ayaw niya ring ibigay ang kanyang lisensya at nagtangkang tumakas kaya para mapatigil ito ay kinuha ng taga-SAIC ang susi ng kanyang motor. Inabot ng mahigit 30 minuto ang pakikipagtalo ng rider sa mga taga-SAIC hanggang sa dumating ang mga tauhan ng Highway Patrol Group at pumagitna. Hindi naman tatali. Kung talagang nag-bus lane ako, doon pa lang sa umpisa. Dapat sir, nag-bus lane ako. Kung hindi ka dumaan, bakit tumiwas ka pa pagpakilid ka pa? Siyempre traffic, iniiwasan ko yung traffic sir kasi malilate na ako sa trabaho eh. Sa huli, binigay din ng motorista ang kanyang lisensya. Nang usisain, napag-alaman din na walang ORCR ang rider kaya 2 violation ang tiniket sa kanya. Kabilang dito ang disregarding traffic sign at failure to carry ORCR. Okay, so nung nakita ho yan ng mga DBS na mga vlogger mga kababayan, well, syempre atake sila kaagad. Kasi nga nakita doon sa sticker, Office of the President. Ang ibig sabihin mga kababayan, yung motorsiklo na yun, kasi nga dumaan siya doon sa EDSA carousel na, na bus lane, which is bawal mga kababayan, kaya siya nasita dito. Pero alam niyo kababayan, ang problema kasi dito, once makita kagad ng sticker po ng Office of the President, di ba, syempre under ho yan sa office po ni PBM kababayan, ginamit ho yan, paninira po ng mga DBS na mga vlogger. Ginamit mga kababayan. Ang sabi na, abuse of power daw kaagad. Kasi nga under daw ni PBM, siyempre daw ang presidente natin, bangag daw mga kababayan, pati rin po daw, yung driver na yun, bangag din daw. At saka abusado daw sa kapangyarihan mga kababayan. Ngayon, siyempre, gumaganon kaagad yung tintinga mga kababayan, so dapat mag-imbestiga tayo. At nagtanong po ako doon po sa PCO mga kababayan. Siyempre, may kilala tayo dyan. Actually, alam nyo mga kababayan, honestly, supposed to be, ibinalita ko sana ito that is 2 days ago na ba? Kasi di ba 3 days ago ito nangyari mga kababayan. Kaya lang medyo na-late kasi nag-reply ating kaibigan po dyan sa PCO mga kababayan. So fortunately, kanina or kagabi nga pala, nag-reply siya sa akin. So ito ang sabi niya. Kasi nga hindi maganda mga kababayan kapag hindi natin ito sasagutin. Di ba maghahang kaagad po yung issue na yan. Ang ibig sabihin, yung under po sa Office of the President po ng mga trabahador, nandyan po sa gobyerno, mga abusado mga kababayan, hindi po sumusunod po dito sa batas natin trapiko. So yan po ay fake news mga kababayan. Hindi po, yung ipinakita niya o nakita natin po na sticker sa Office of the President, hindi po yun ang official po na sticker po na makapasok po doon sa Malacanang mga kababayan. At yan po ay kinumpirma po ng ating kaibigan dyan sa PCO na kung saan meron po silang official na sticker po mga kababayan na Office of the President. Ang kanilang tansya dito, ang kanilang tingin dito, yung tao na yon nagpagawa lang po ng sticker na Office of the President. Pero hindi po alam ng tao na yon na iba na pala yung sticker ngayon under po sa Marcos Administration mga kababayan o dyan po sa Malacanang. Kasi pinakita ko sa kanila yung mismong screenshot po ng sticker. So nakita nila na may kaibahan po yung sticker po na ginagamit ngayon currently na under po sa Office of the President o dyan po sa Malacanang, ginagamit po ng mga tauhan dyan mga kababayan. Hindi sila makapasok po sa Malacanang kung hindi po yun ang gagamitin po na sticker mga kababayan. And aside pa po sa sticker, nandyan po sa sasakyan or either motosiklo mayan, meron pang isang ipinapakita po na identification mga kababayan. So kaya nga, para po nila maiwasan, kasi nga, siyempre sa panahon natin ngayon, napakasimple na lang po gumaya ng mga logo mga kababayan. Okay? So meron pa pong ibang ipinapakita before ka makapasok po doon sa Malacanang
niya mga kababayan. So yung tao na yun po ay fraud at ginamit lang po niya yung ginaya lang po niya yung sticker po ng Office of the President mga kababayan. That is case solved. Dapat maimbestiga tayo, hindi dapat natin ihang po. Kasi nga kapag magpupunta ako doon sa Facebook or sa Twitter, ginagamit nila paninira mga kababayan. So at least kung may makita kayo doon sa Twitter or Facebook na ganyan po na mga paninira nila, kayo na po ang sumagot mga kababayan. Yung tao na yon ay isang fraud, manggagamit lang po. At hindi siya kabilang doon sa gobyerno mga kababayan or dyan po sa gobyerno under po kay PBBM. Okay, so forward tayo. Alam nyo ba mga kaabayan, talagang kumpirmado dito kung sino po yung nasa likod dito ni Maharlika tungkol doon sa may ipinapakita siya na isang dokumento po, yung PDEA documents mga kaabayan. Diba tinitulan na po nila ng PDEA leaks? So ito kasing si Hitnan, sa kadaldalan niya mga kaabayan, sa kadaldalan po dito ni POK 2 times, nadula sa dito na si Digong pala ang nasa likod to mga kaabayan. Polboronic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. O tangay na nyo, PDEA leaks. Sabi ni Stas. O, di ba? Nag-coincide. Di ba meron isang vlogger na pinakita ko dito kahapon mga kabayan. Di ba sabi niya, ang possible na sa likod po dito ni Hitad, si Digong or yung mga Duterte mga kabayan. Yung mga Duterte po, ang nabigay dito ng funds, doon po kay Maharlika, nasabi pa nga po ni Epifanio na 1 million per video mga kabayan. Ang laki talaga 1 million per video Diba, si Hitan. At least siya po ay nadulas ito mga kabayan kung sino po ang nasa likod sa kanya tungkol po dito sa paninira niya kay PBBM, yung tungkol po sa polboron, pati po dito sa bagong mga pakana nila na PDEA fake documents, si Digong mga kabayan at saka yung mga Duterte. Or baka pati rin po itong si Sara mga kabayan. Nagbayad ng vlogger na tag 50,000. Pero dito po kay Hitan, 1 million pesos mga kabayan. Okay, so ipapasok na natin po si Digong. Kasi nga si Digong, in fairness mga kabayan kay Digong, hindi po siya nagmura. Yes, hindi po siya nagmura mga kabayan. At parang mahinahon lang, parang nagbantay na siya sa kanyang mga sinasabi. Kasi nga, meron po mga pulis doon mga kabayan. Yes, meron pong pulis, mga 300 yata, if I'm not mistaken. Kaya nga madami tingnan yung crowd nila kasi nga marami doon mga pulis mga kabayan. Pero yung mga military, confirm, pinull out mga kabayan. Bako yan alam. Kasi doon po sa post po ni Crescent Lorita Cho, sabi niya, just in, pinull out ang mga sundalo na magsisecure kay PRRD. Less security for PRRD. Nasira ang airport, na brown out ang buong Tagum, sinuspend ang gobernador. So doon po kumpirmado mga kabayan na yung mga sundalo po, pinull out po yung mga security po ni Digong mga kabayan. So may na-comment dito si Lorraine Badoy. Sabi niya, Army soldiers securing the Maisog rally have been pulled out upon orders of Leo Magno, Presidential Assistant for Eastern Mindanao. Yan po ang sabi po ni Badoy mga kabayan. Siyempre, gindisseminate kaagad yan po ni KLC kasi yan po paninira po sa Marcos admin mga kabayan. Well, I don't know kung yan ba ay totoo. Pero doon po sa kanang live mga kabayan, kahit wala ko nakita doon na isang military or isang soldier. Probably, siguro, totoo yan. Pero meron pong police doon mga kabayan. Ang pulis, marami po nakapalibot mga kabayan. Sabi pa nga doon sa nag-comment, 300 yata lahat ng mga pulis doon. So yun po'y dumagdag sa count doon sa mga tao, kaya madami mga kabayan. Before ko ipaparang sa inyo, yung statement po ni Digong mga kabayan, i-debunk muna natin sila. Unang-una, may nag-post kaagad, sabi dito, alam ko ipakita po kung sinong vlogger na to, wala nang kentay. Sabi dito, GMA, ABS-CBN, Rappler, Inquirer at iba pang media, anong ibig sabihin nito na hindi nyo simulcast or gin-broadcast ang Maisog Rally? Sabi dito sa kanyang pinagpiliin makabayan, bayad na kasi ni Marcos. Meron pang isa na pilian, not invited na Maisog team sa cover. Kumpirmado yung makabayan kasi hindi po, during po sa live, wala pong isang mainstream media, aside po sa SMNI, pati po doon sa Laban Kasama ang Bayad, meron pong isang makabayan, Laban ng Pilipinas yata yun, bago yatang name nila eh. Sila lang po yung nag-cover doon. And also, kanilang mga vlogger makabayan. Pero yung ibang mga mainstream media, hindi po gin-cover yung rally doon sa Davao del Norte makabayan, wala po. So, kaya nga, nag-ingay ngayon yung mga DBS ng mga vlogger, bakit daw hindi gin-cover ng ibang mga mainstream media?
Una-una, wala naman kasing kwenta eh. Ano pa bang ang gusto nating marinig doon? Yung marinig natin doon, alam niyo po ang pinagsisigaw na doon, the same pa rin po sa Chacha mga kababayan. Yes, walang iba. The same pa rin po sa Chacha, which is pinag-usapan nila yan doon po sa yung una lang rally doon sa Davao mga kababayan. The same pa rin yun. Kung anong narinig nyo doon sa Cebu City na rally, the same pa rin yun. Kung anong narinig nyo doon sa Liwasang Bonifacio, the same pa rin yung mga kababayan. Bakit kailangan pang i-cover po ng ibang mga mainstream media? Diba? And ibig sabihin, walang kwenta ho yan. Pang-aaklas lang po, sedation mga kababayan. Pero kahit sinabi doon ni Digong na hindi niya inganyuhin, or siya nga pala, inganyuhin niya, dadalhin niya daw yung kapulisan at saka yung mga kasundaluhan kasi nga napamahal sa kanya mga kababayan. At saka sabi pa nga niya, mahal daw siya ng kapulisan, pati rin po ng mga militar na mga kababayan. Iinganyuhin niya yung military at saka yung police na magsigawan dito po kay PBBM kababayan. But hindi po pinaparesign. Pero gusto lang daw nila na magingay dito na sana daw tumino si PBBM. Yun ang kanilang sabi mga kababayan. Iba pa isa rin po sa mga black propaganda ito mga kababayan, yung mga fake news na kung saan sabi na 400,000 daw ang crowd mga kababayan. Maniniwala tayo, 400,000 daw? Kahit tingnan po natin yung crowd mga kababayan, 400,000, hindi naman yung kadami. Pero tingnan nyo po, kapag ang angle nila ng SMNI, napansin nyo ba na ang angle po ng SMNI, pagilid-gilid ka agad mga kababayan? Kasi kapag pagilid po ang kanilang view ng camera, marami ho yan tingnan mga kababayan. Pero kapag kasi nasa drone, nasa taas, malalaman natin dito kung gaano po kadami yung mga napuntahan doon ng mga crowd mga kababayan. Sabi nila, 400,000 yung crowd. Yan pong kumalat doon sa Twitter mga kababayan. Doon po sa Facebook, doon po sa mga vlog po ng mga DBS. Siyempre, marami kaagad dito naniniwala kasi nga sabi nila 400,000 na eh. Inuto nila ang kanilang mga viewers mga kababayan. Ang totoo niyan, ito po ang si Cecil Melchor, meron siyang ginawa po dito na ma-estimate niya. Meron kasing isang application platform mga kababayan, parang land estimated, land checker yata ang tawag niyan. Correct nila po sa iba na. I think that is land checker. At saka yung ibang mga kababayan, crowd checker yata yan ang name niyan. Meron siyang ipakita po na isang area na kung saan dyan po kasi ito sa Davao del Norte, sa parang gym mga kababayan sa Tagum City. So ipinakita niya kung gaano po kalaki dito ang gym po ng Tagum City, and he found out na hindi po kayang i-cover ang 400,000 na tao mga kababayan. So ang kaya lang po dyan i-cover is only 118,679. Yan po ang estimated po na crowd na kaya pong i-handle o makover dyan po sa stadium na yan dyan po sa tawag dyan mga kababayan, sa sports complex po sa Davao del Norte mga kababayan. Yan lang po kadami. Pero kung napapansin nyo po, ang pag-measure niya is lampas pa nga sa sports complex mga kababayan. Di ba lampas pa nga? Pero alam niyo ba ang totoo mga kababayan? Kasi meron pong nag-post doon po sa Twitter. Ito kasi na post na to, ay post kasi ito sa drone shots na kung saan ito po ang sabi daw, ayon po ito sa taga-Tagum City ng mga kapulisan natin, ang crowd attendance as of 9:55 PM, almost 10 PM mga kababayan. Ito po ang during po ito doon po nandun po si Digong mga kababayan na kung saan siya po dito ang nagsasalita during po sa kanyang statement. Pero ilan lang ba lahat ang estimated po na tao mga kababayan? Is only 13,892. Pero ayaw natin ipapahiya. Sa iba naman 13,000 parang liit na yan eh. O sige, gamitin natin po 20,000 lahat ng mga crowd mga kababayan. Malapit ho yan sa, siguro, katotohanan ba? Malapit ba sa katotohanan? Baka siguro mga 14 na siguro, 15. Malapit yun eh. But anyways, gagamitan din po ang 20,000. Nasaan na ba ang sinabi nila na 100,000 mga kababayan? Di ba? Nasaan kaya? O baka sabihin nila, nabayaran po ni PBBM. O baka hindi sumama sa hakot mga kababayan. Kasi nga, tinanong ko aking classmate, yung manager mga kababayan, si Kapuras. Sabi ko, bro, pumunta ba kayo doon sa rally? Sabi niya, hindi daw mga kababayan. Hindi pa sila pumunta doon.
Nakakatawa talaga di ba? Sila ang galing nila mang fake news ito, pero hindi nila alam na binabantayan namin sila mga kababayan. Kami po ang mga investigative. Nakakatawa talaga Ayon po yan sa PNP Tagum City, ang crowd dito doon is only 13,800 na dito. Gagawin natin yan, 20,000, walang problema ho yan. Pero nasaan ba ang 80,000 mga kababayan? Nawala yata. Nakakatawa naman. Ang ibig sabihin mga kababayan, yung power dito ni Digong nawala na. Ang ibig sabihin nito, marami na pong bumaliktad mga kababayan. Kasi nga dahil dito sa kanyang mga pagmumura, kanyang mga sinasabi ito, mga fake news tungkol po sa ating presidente, na instead, tutulungan dito ni Digong ang ating presidente, talagang inaapakan niya, inaalipusta pa niya mga kababayan. Yan po ay hindi nagustuhan po ng ibang mga DDS na mga matitino. Kaya nga lagi ko po ditong sinasatot po yung mga DDS, kapag DDS, matitino ho yan. Kapag DBS, yan po mga gunggong mga kababayan. Duterte, Balahura, supporter. Duterte, Bayaran, supporter. Yun po ay DBS. Mga gunggong yon. Pero kapag DDS, matitino sila mga kababayan. Okay? So yan po ay confirm. Iparinig ko na sa inyo mga kababayan yung sinabi po doon ni Digong kasi marami itong nakatawa. But before that, isa naman natin. Nandyan po si Ernie, hi to Lolo Alex, Lucia Medina, hi to Emily Galano, nandyan po si Emmy Mapalad, hi to Marilo Ferte, Aurora David, Maricruz Hernandez, Erwin Sinoren, Ligaya Casimero, hi to Jeriel and Jimboy of Cute Cebu City, greetings are from Rodolfo Randada Rabor of Tansa Cavite, nandyan po kasama natin si Simply Tukis Vlog, hi to Helen Cabayao from Toronto, Canada, nandiyan po si Shannon Reyes from Muntinlupa City, Jelen Quezon, Evelyn Garcia, Annie Huson, and hi daw sa mga membro po ng INC o Iglesia ni Cristo. Nandiyan po si Ben Empay. Okay, so ipaparinig ko sa inyo yung statement po ni Digong Makabayan. Pero anyways, ito kasi ay isang Bisaya, pero i-translate ho natin. So, ayaw sugot. Maranang akong mensahe. Ayaw mong sugot, anak. Kay nga naman, ang ayan bang si Marcos magpalugay? Okay, so sabi niya makabayan, sabi niya inudyukan niya ang kanyang mga follower, yung mga pumunta doon ng mga sa rally makabayan, hindi daw sila papayag dito kasi nga daw si BBM nandyan siya sa pwesto, okay lang ba daw sa kanila na si BBM, karapat dapat ba si BBM na na magtatagal pa bilang presidente makabayan? Yan po ang kanyang tanong doon sa kanyang mga followers. Ulitin ko lang po dito. Ang sabi po ni Digong, karapat dapat pa ba daw na magstay si BBM bilang presidente? Please comment down below. Ayan ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Sabi niya, karapat dapat pa ba daw bigyan daw si BBM ng iba pang termino makabayan or term extension? Payag ba tayo? Please comment down below. Unsa may rason, unsa may iyang abilidad? Ano daw ang abilidad po ni BBM? Ano bang ability ni BBM bilang Pangulo Makabayan? Sabi niya, bangag daw si BBM. Well, okay sa akin, wala problema po yung ating presidente isang bangag, pero at least nakikita natin dito na marami siyang nagawa sa bayan makabayan. Marami siyang nagawa dito sa ating ekonomiya, marami siyang nabigyan dito ng trabaho po ng ating makabayan, at dito, very visible talaga yung nangyari po dito sa mga investment kasi nagkaroon po ng maraming trabaho po ang ating mga kababayan. Okay ho yan, at lalo-lalo na, walang problema sa akin na ating presidente po ay isang bangag as long as siya po ay makabayan at merong pagmamahal po sa ating bansa makabayan. Meron ba dyan si Digong? Si Digong ba ganyan makabayan? Please comment down below. Ako, mayor pa ko, kay doon magigugos military. Doon magigugos military. Na yung mga military nga na-assign sa PDEA, ipakita yun doon. Katong ni gawas mga dokumento. O, di ba sabi niya, malapit daw siya sa military makabayan. Nung mayor pa siya, nakita niyo daw yung ebidensya, yung dokumento, galing po sa PDEA kasi marami siyang mga koneksyon na military makabayan. Sabi niya, totoo daw yun. Ako yung unang nakikita at nga sibilyan. Yep. Siya daw yung unang nakita nun makabayan. Kita na sa ako yung
Yung nangutana ang mga military na ako, wa na pa sila ginako nga sa trabaho lang mo. So tinanong daw siya ng military mga kababayan itong si Digong tungkol doon sa document na ipinakita sa kanya. Ang sabi daw ni Digong, hayaan lang daw, magtrabaho na lang daw sila mga kababayan. Trabaho lang mo. Kung sa'y maaptan sa inyong trabaho mo na di po ko gusto mong sugo, kaya di po ko mayroon gusto mangunay o isig katao nga naas ka serbisyo sa gobyerno. Sinabihan niya yung military na kung anong kaya niyong matrabaho, doon lang po magtrabaho daw sila. Kasi hindi daw niya gawain makabayan na traitor rin ang kanyang kaibigan o yung natrabaho daw kasama niya sa gobyerno makabayan, which is si PBBM na isang senator. Mayor Malanggo, Senador Godo, kaya trabaho lang mo. Itong presidente ko, mo gyapon gipakita ko nila. Inako. So nung presidente na siya makabayan, si F. Berardi, pinakita pa rin daw siya ng dokumento na yon. Pero hinayaan na daw niya makabayan. Ako lang. Muna tong ilang gipanuhan, pero na udyok. Kay ang katong plano sa PDEA, mag-raid unta ngadto sa unit. So yun na yun daw, yung pinakita daw ni Hitad, yung document makabayan, ready na pala sila na mag-raid. Pero pinastop ho yun. Yun pa, sabi niya, dito kinonfirma niya na yung hawak po ni Hitad, siya yung nagbigay makabayan. Nag-coincide po, yung nadulas po ito pong si Hitad, na kung saan, na nakumpisa nun, ito daw si Digong makabayan. Di ba nadulas siya? Yung pinakita natin po na video, yung una, yung si Hitad makabayan. So doon po, alam na confirma natin dito na si Digong po yung nagbigay doon po kay Hitad makabayan. Yung picky document na PDEA makabayan. Sa condo unit ni Soriano, Maricel, dito man sila pulburon. Ibawa man mo ng tao kay sige nangangari opisyal nga usahay ka na. Oh, nagmamaking na siya ngayon. Doon po sa mga tao daw na gumaganon-ganon mga kabayan, marang pangiwi, gumagamit daw yan ng pulburon. Tingnan nyo mga kabayan. Bagos buntag siguro. Lili mo ko ng baka yun. Muna. Kung dili, kung nakabantay mo. So kung napansin nyo daw, yung mga tao daw na mga gumaganyan, what if kung tao makabayan, meron siyang ibang karamdaman at saka yung dito niya meron kasing ganyan. Hindi ko lang, kalimutan ka parang sa brain yata yung issue na yan, na gumaganon makabayan, parang mangingiwi siya. Diba? Ibig sabihin, addict yun. Diba? Ganun ito mga alipusta, itong si Digong makabayan. Hindi siya magbantay dito sa kanyang sinasabi, parang gin-generalize sa kaagad. Sabi niya sa kanyang mga followers, mga ototo, mga tanga talaga, na kapag meron daw kayo makita na tao na ganyan, katulad daw kay PBBM na gumagano makabayan, parang ngumingiwi, gumagamit daw yan ng pulburon. Pero alam niyo po si PBBM, napansin ko lang, parang habit niya makabayan, siguro yung mga Ilocano ganyan. Meron isang vlogger niyan na isang Ilocano makabayan na parang siyang magsalita siya, gumaganon siya magsalita. Parang minsan rin po kay Sir Ivan, di ba kapag mabilis na ako magsalita at makabayan, gumaganon na ako. Parang ganun, parang naging habit na, or hindi ko talaga, parang hindi ko sinasadya makabayan eh. Napansin niyo ba nga gumaganon si Sir Ivan? Kapag mabilis na tayo magsalita dito, yun rin po doon kay PBBM. It doesn't mean na si PBBM ay gumagamit, hindi po gumagamit si PBBM. Bagkus, kapag mag-isip kasi ang tao makabayan, at saka meron siyang inisip dito before niya bibitawan po na magsalita, gumaganon kasi yung tao. Di ba napansin niyo ba yan? Hindi po addict si PBBM. Ako po'y naniwala dyan. Pero I don't know, sa kanyang kabataan makabayan, hindi natin alam yan, ay kumakonfirm yan. Pero during na po sa kanyang term, as a public servant, 100% tayo na sure na hindi po gumagamit po ng pulburon itong si PBBM. At yan na po yung napatunayan niya during po sa pangampanya makabayan. At alam ho yan ni Atty. Vic Rodriguez kasi siya mismo ang nagpakita ng drug test na negative result during po sa pangampanya makabayan. At alam po ni Atty. Vic na yan po ay totoo, legit po na documents, authenticated yung makabayan, authentic ho yun. Pero pilit lang pinagtatakpan ito kasi gusto na nila itong guluhin po ang kaisipan po ng mga tao para lang po sisiraan nila itong si PBBM. Pero hindi ho yan mangyayari. Bakit? Kasi mas marami pa ngayon
mas talagang dumadami pa ngayon ang naniwala po dito kay PBBM. Kasi alam niyo po mga kababayan, napansin ba natin yan? Kung sino po yung tao na lagi pong inaalipusta at siya talagang binubuli mga kababayan, di ba yung sipatya po ng tao nandun po, nakafocus, hindi po dito sa mga bully. Pansin ba natin yan? So yan po ang nangyayari dito po sa mga DDS. Kasi yung DDS, lalo na itong si Digong, napaka-bully niya makabayan. Binubully niya si PBBM. Itong si Tad, binubully niya lagi si PBBM at saka si F. Elisa. So saan ngayon ang sipatya naka-forward o nakatuon makabayan? Diba doon po kay PBBM at saka kay F. Elisa? Yan po ang malaking rason kaya bumaliktad na po ngayon yung mga DDS makabayan, okay? So anyways makabayan ko, any comment, suggestion, reaction, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, yan po na nakablang ang balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, salamat po sa pagpapahintulot mo sa akin na makita ang isa pang magandang pagsikat ng araw. Bawat hininga ko ay dahil sa iyong biyaya. Salamat Panginoon. Ano man ang harapin ko ngayon, alam kong kaya kong tiisin, malampasan at mapagtagumpayan sa tulong mo. Nagpapasalamat po ako sa iyo ng maaga dahil ang iyong lakas at kapangyarihan ay alalay sa akin. Ang iyong karunungan ay gagabay sa akin, at ang iyong kapayapaan ay pupuno sa akin. Naway mapuno ang araw na ito ng maraming pagpapala. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.